meditation. Pero we had ito mga several series on meditation. Ito nga ay ating pinangalanan na meditating on the Word of God to hear the voice of God. Not to literally hear yung audible voice niya, pero sa pamamagitan ng ating talagang masusi at tamang pagninilay sa kasulatan ng Panginoon, it is as though na atin ng audibly, kahit hindi siya literally audibly, na naririnig ang Panginoon. The point of that is to be figurative in speaking about the fellowship na meron tayo sa ating Panginoon sa tuwing tayo nagninilay-nilay. Pero yung devotion itself won't be complete without prayer. Just as any conversation won't be completed, or any conversation or fellowship o pagsasama ay hindi maaaring mangyari nang walang pakikinig at pagsasalita, ganun din sa ating pakikisama sa Panginoon. Just as meditation is our, kumbaga, way on listening to God. When He speaks through the Bible, prayer naman is our way of speaking to God. But it is God speaking to us. Pag meditation, prayer naman it is us expressing ourselves to our God. Ngayon, we start off sa ating pagbalik sa konsepto ng prayer. We have entitled this lecture as Prayer as the Highest Activity of the Human Soul. Ito ay aking personally kinuha mula sa statement na isinulat ni Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ito yung statement na yon. According to Dr. Martyn Lloyd-Jones, prayer is beyond any question the highest activity of the human soul. Man is at his greatest and highest when upon his knees he comes face to face with God. So contrary dun sa ating nakasanayan, iniisip natin that man is at his greatest when he is on top. Di ba, pagka siya ay nasa kataasan ng estado ng kanyang buhay, pero man is at his greatest in reality. Hindi lang in terms of spiritual reality, but in reality itself, sa kabuuan ng realidad, kapag ka siya ay nandoon at nasa gesture at posture ng kababaan sa harap ng ating Panginoon. Now, it does not mean na sinabi ito ni Martyn Lloyd-Jones that it is a requirement for those who pray that they be on their knees. Hindi naman. Hindi tayo ganoong ka-superstitious. Pero ang tinutukoy dito, it not only, although pwede rin naman tayong lumuhod pag tayo nananalangin, but it is Martyn Lloyd-Jones' expression of what prayer really is, o kung paano dapat natin tingnan ang pananalangin. At ito, ang pananalangin is yung postura ng ating puso, hindi lang ng ating tuhod. Ito yung postura ng ating espiritu na lumapit sa Diyos ng may kapakumbabaan. At doon tayo nasa all-time high. When we are coming face to face with God, recognizing that we are lowly creatures. Walang may pagmamalaki sa Kanya, walang may susumbat sa Kanya, walang magagawa sa ating sarili, ayon sa ating sariling kakayahan, kung hindi ipagkaloob ng ating Panginoon. Kumbaga, to quote John Calvin, hindi ko lang nailagay sa slide, prayer is the ultimate gesture of faith. Iyon ay pagpapahayag ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon at ng ating reliance, ng ating pagiging dependent sa ating Panginoon. That's why it is the highest activity of the human soul. Highest activity, why? Because we're not just speaking to anyone, we're speaking to God Himself. Hindi sa kung sino mang tao, hindi tayo pag-usap tayo sa pinakamataas sa lahat na hindi may kukumpara sa lahat, pinakadakila sa lahat, at yun ay ang ating Panginoon. Now with that said, sinabi naman ni J. Oswald Sanders, so kung hindi niyo po makita sa ating screen, basahin ko na lang po siya ng malinaw. Hindi po siya si John MacArthur kahit medyo hawig. Hindi ba siya? No spiritual exercise is such a blending of complexity and simplicity. It is the simplest form of speech that infant lips can try. It is the sublimest strains that reach the majesty on high. It is as appropriate to the aged thinker as to the little child. It is the ejaculation of a moment and the attitude of a lifetime. It is the expression of the rest of faith, o kapahingahan ng pananampalataya, and of the fight of faith, laban ng pananampalataya. It is an agony and an ecstasy. It is submissive and yet importunate. In the one moment, it lays hold of God and binds the devil. It can be focused on a single objective, and it can roam
the world. It can be abject confession and rapt adoration. It invests puny man with a sort of omnipotence. Ito yung makikita natin based upon the statement of J. Oswald Sanders, which we will find biblical. Kasi pag tinignan natin yung iba't ibang biblical text sa ating pagsusuri sa pananalangin, makikita natin na meron siya talagang simplicity in itself and complexity. Kaya siya simple kasi it could be done by anyone at any place at any time. Kaya naman siya complex ay dahil may mga bagay tayo na dapat isaalang-alang in order to properly utter our prayer to God. At ito ay nangangailangan din ng hustong biyaya na mula sa Diyos upang ating tama na maipahayag ang ating sarili sa Kanya sa paraan ng pananalangin. Simplest form of speech that infant lips can try. And yet, the sublimest strains that reach the majesty on high. Pwede siya sa mga matagal na, aged thinker. Pwede siya sa mga maliliit na bata, kaya nga mga bata ay tinuturuan na nating manalangin habang sila ay maliliit pa lamang. Pwede tayo magpahayag sa Kanya ng kapahingahan ng ating pananampalataya sa pananalangin. Pwede rin ang laban kapag tayo ay may kasalukuyan na pakikipagbuno, lalo na sa kasalanan o ating hinihingi ang tamang pagtugon sa ating mga karanasan sa buhay sa pamamagitan din ng panalangin. Pwede siyang nakalagay o nakatutok sa isang objective when we pray. And it could roam around the world. Ibig sabihin, we could pray about anything else na mahalaga dito sa daigdig na ito. Now with that said, sinabi ni John MacArthur from his book, Alone with God, the essence of prayer is simply talking to God as you would to a beloved friend without pretense or flippancy. Ito ay pakikipag-usap sa Diyos nang hindi natin kailangan magpanggap. Hindi natin kailangan gumamit ng mga tinatawag natin ng mga mabubulaklak na salita o mga kahanga-hanga na salita. Hindi natin ito kailangang isaalang-alang. Bagamat sa pagsasaalang-alang ng ating pakikipag-usap sa Diyos, kailangan ito ay may lubos na paggalang na nararapat sa Kanya, but we don't have to be we don't have to pretend in order or to be pretentious in order to talk to God. Pero ang kailangan nating kunin din dito ay ito ay pakikipag-usap sa Panginoon as you would to a beloved friend. This is an intimate fellowship sa madaling salita. At ito ay isa sa mga bagay na kung saan nakakaligtaan natin o naniniglect natin sa ating pang-araw-araw na pananalangin sa ating Panginoon. We must always have this mindset that whenever we come to God in prayer, that we are fellowshipping with Him. Not just speaking something in the air. Hindi lang basta tayo ay parang nagsasalita ng isang bagay sa hangin, pero ito ay pakikipag-fellowship, pakikisama. Ito ay pagpapahayag ng ating puso, nakita ng ating Panginoon, laid bare in front of Him kapag tayo ay nakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. That's why, sa sunod na statement ni MacArthur, yet it is in that very attitude toward prayer so many believers have trouble. Marami nagiging pananalangin na parang kaya nating i-impress ang ating Panginoon, na mas inuuna nating tingnan ano ba yung mga kaaya-ayang salita, kaya nawawala na yung tinatawag nating genuineness or sincerity in prayer dahil iniisip natin ito sa ganitong paraan, o di kaya naman nawawala na yung ating fellowship intention kapag tayo ay nananalangin sa ating Panginoon. So whatever it is that we will be or that we are currently struggling with sa ating buhay pananalangin, sana makatulong itong at least paunang lecture na ito sa ating pagbalik sa pananalangin upang mahulma pa ng ayos sa biblical na paraan ang ating buhay pananalangin. Sabi ni MacArthur, because communion with God is so vital and prayer so effective in the fulfillment of God's plan, ano sabi? The enemy attempts constantly to introduce errors into our understanding of and commitment to prayer. Every generation faces the necessity to reprioritize and purify a corrupted or confused perception of prayer. Ito yung mga example. For many, prayer has been replaced with pragmatic action. Ito yung mga maririnig nating statement ng iba na, ay, di baling kahit hindi na ako manalangin, aayusin ko na lang. Gagawin ko na lang ng maayos, paplanuhin ko na lang ng maayos. So that's wrong. Hindi masamang magplano ng maayos. Ito yung tawag nating pragmatic action. Pero hindi ibig sabihin nito that we replace prayer with pragmatic action.
Yes, it's true, we have to pray. We have to prepare and then we have to proceed. Pero very first thing that we should do actually, we should do in every step, in our preparation, in our proceeding, laging prayer ay naroon sa bawat bahagi. No. Kasi at the end of the day, wala tayong capacity on our own to do things or to accomplish things. So dapat lamang ihingi natin ito ng may kababaang loob sa ating Panginoon. The capacity to do it and the capacity to accept pag ni-reveal sa atin ng Panginoon whether kalooban ba niya ito o hindi. So for many, prayer has been replaced with pragmatic action. Iba naman, function overrides fellowship with God. So ang inaano ay, hindi kasi gusto kong may hilingin. So humiling na lang pero kinaligtaan o isinawalang bahala yung pakikisama sa Panginoon. O kaya hindi, para lang masabi o matapos ko na nanalangin ako sa maghapon. Function overrides fellowship with God. Inalis natin yung necessity of fellowshipping with God. Ang nangyayari, busyness crowds out communication. Minsan minamadali natin ang pananalangin dahil tayo ay maraming kaabalahan. Ang nangyayari, nawawalan tayo ng appropriate na pakikipag-communicate sa ating Panginoong Diyos. For others, prayer lacks a sense of awe and respect. Bagamat tayo ay nakikipag-usap liken to a beloved friend, kagaya ng sinabi ni MacArthur kanina, pag nakikipag-usap tayo sa Diyos, hindi ibig sabihin nito na parang pwede na nating tawagin ng Diyos sa kung ano-ano. Nagdadalangin tayo, pare, kumusta ka po? Nais ko po palang ikumpisa lang aking mga kasalanan sa iyo at ako po pala ay may hiling. Baka naman, sabihin pa natin, ay Lord, pare, baka naman. Hindi pwedeng ganun ang ating pakikipag-usap sa Panginoon. Bagamat we are talking to Him likened to a beloved friend, but nandun pa rin yung sense of awe and respect that is due to Him. Nananatili pa rin siyang Panginoon, hari ng mga hari. At dapat natin siyang tratuhin maging sa ating intimate na pakikipag-usap sa Kanya. Sa ganung paraan. Their efforts are flippant, disrespectful, and irreverent. Wala nang paggalang. Then there are those who believe prayer is designed, ito ito yung usong-uso. Nagiging biglang tawag dito, story ni Aladdin yung yung prayer. Kailangan may genie. And there are those who believe prayer is designed to make demands and claims on God. They attempt to force Him to do what they believe He should do for them. So bagamat tayo ay binigyan ng Panginoon ng pribilehiyong humiling, pero kasama ng ating pananalangin ay yung puso ng pagpapasakop sa kung ano man ang ipagkaloob ng Diyos o ilantad sa atin ng Panginoon in answer to our prayers. Whether He answers with a yes or with a no or not yet, the Lord our God will answer rightly. And the Lord our God will always answer whether we believe it or not, whether we feel like accepting it or not. His answers will always be what's needed. Kung ano yung kinakailangan, what's essential, what's necessary. Even if it goes against what we prefer as an answer from Him. So we should not treat prayer as an attempt to force Him to do or to force God to do what we believe He should do for us. Papasok ulit yung nabanggit nating term kanina, we should not be having sense of entitlement whenever we pray to God, lalo pag tayo humihiling sa Kanya. And finally, for some, prayer is nothing more than a routine ritual. Parang kailangan ko lang itong gawin sa maghapon, pag ako'y nakapanalangin na ng isa sa umaga at isa sa gabi, at pagkakakain o bago kumain, okay na ako. And so, let's not, although mahalagang gawin yon sa mga ganoong bahagi ng ating buong maghapon, pero wag natin natratuhin ang panalangin na isa lamang ritual. Prayer should be a practice of fellowship, not a habit of ritual. Yun yung kailangan natin na tandaan. Ngayon, according to the same book, you may hold prayer with the utmost respect, yet you find your own practice lacks purpose and vitality. So nangyayari, you don't spend time with God like you know you should. Well, there are many reasons Christians struggle to pray. I believe there is one overriding factor. Marami naman talaga rin sa mga Kristiyano na kung saan ay meron talagang mataas na pagtingin sa pananalangin.
Pero dahil ito ay ginagawa natin, either ginagawa ng mali, o di kaya naman mali ang ating pagkakaunawa kung bakit ito tinaguyod ng Diyos, o mali ang ating intensyon sa ating mga puso pag ito'y ginagawa natin, we find na parang siya ay lifeless. Lifeless prayer. And prayer should not be lifeless. It should not lack vitality, the life that it should have. It should always have the life that the Lord has intended for us to experience sa pananalangin, and it should have the purpose na inintend ng Panginoon para sa pagtataguyod niya para sa atin ng pananalangin. At isa sa mga overriding, isa sa mga bagay kung bakit nangyayari ito ay dahil iniaasa natin sa ating nararamdaman kung tayo ba ay magpupursige at magpapatuloy sa pananalangin. Isa sa mga bagay na kailangan i-correct natin sa ating mga puso't isipan. Kapag tayo ay nananalangin, we don't always have to expect a change of what we feel. Kasi yun lagi ang ating hinahanap eh. Parang nananalangin ako, sabi ng Panginoon, do not be anxious about anything, but by prayer and supplication, make your requests known to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard our hearts and minds in Christ Jesus, Philippians 4. Pero bakit ganon? Ano pa rin ako? Ang aking is in chaos pa din ang aking kalooban at ang aking isipan. Lagi nating titingnan at lagi nating tatandaan, feeling is way different from conviction. At isa pa, no change in feeling will take place unless we trust talaga the God that we pray to. Ano nga ulit sabi ni John Calvin? Prayer is the chief exercise of faith. Hindi lang siya basta tayo ay nagpapakawala ng mga salita natin at mga hinaing sa Panginoon. Pero as we're doing our expression of the things that we want to express to God, especially pag may battle sa ating kalooban at sa ating puso, we do that at the same time, simultaneously with the conviction that I trust this God that I am praying to. May tiwala ako, nagtitiwala ako dito sa Diyos na aking pinapanalanginan. Alam nyo, isa sa mga great errors din is yung maaaring isipin natin, ako na may pagnanalangin ay nagtitiwala ako sa Panginoon. Meron pa rin, ang mahirap kasi, para siyang hibla lang. A very fine line. Ano yung fine line na yon? Minsan we mistake trusting God sa ating pananalangin sa trusting God that He would say yes sa ating pananalangin. Nakikita nyo yung difference? Di ba, minsan hibla lang yon, parang hindi natin kaagad ma-discern. Usually, kaya hindi nagbabago ang takbo ng ating puso at kalooban kapag tayo nananalangin, kasi naniniwala tayo o nananalangin tayo may pagtitiwala na dapat sagutin ng Panginoon ng oo. Saan ba nagmumula ang kawalan ng kapanatagan sa puso o yung pananatili at pagiging severe o paglala ng ating estado o takbo ng kalooban? Dalawang word in a question form. What if? Kapag in-approach natin yung panalangin, ang paraan natin ng pagtitiwala sa Panginoon ay para dapat niyang sagutin. Eh talagang mabalisa tayo. Bakit? Kasi hindi tayo makakataka sa scripture na maaari niyang hindihan. At isa pa, the Lord our God sees way ahead of what we can. Wala tayong access sa future, God has. And He knows. And He has already ordained what He will give even before, or what we need even before we wish for it. So anong maganda pag nananalangin tayo sa Panginoon? Instead of asking the question, what if? Habang tayo nananalangin, Panginoon, ako po ay nagtitiwala sa iyo. Paano natin malalaman kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, the person, the character of God mismo, instead na ang ating pagtitiwala ay sasagutin to ng Lord. Tapos, kaso, if we ask anything in accordance to God's will, paano kung hindi niya kalooban? Di ba? Yun na ulit yung tanong, what if? Hindi niya pala kalooban. So tayo natatakot, lalo tayong nagkakaroon ng kabalisahan habang tayo ay nananalangin. Asin lang natin, palpan lang natin yung unang salita. Instead of
approaching God in prayer with the concept or with the question of what if, we approach God in prayer with the conviction of even if. Panginoon, ako po ay nananalangin. Sabi mo, humiling ako sa iyo, hinihiling ko po to. Kasi nagdudulot po ito ng kabalisahan sa aking puso. But even if you don't give, kanino natin maririnig yon? Isa sa mga magandang illustration sa scripture, si Daniel. Tama ba? Doon sa book ni Daniel, di ba? Yung susunugin, yung tatlong susunugin. Sabi, in their principle, in their trust sa Panginoon, hindi kami papabayaan ng Panginoon. Hindi niya kami hayang masunog, but even if He doesn't, hindi sila napabigay. Hindi sila bumigay na sumamba sa Diyos-Diyosan ng mga oras na yun. So, ganun din. We have to trust God as we pray with the conviction of even if. Bakit? Kasi even if, eventually, pag yung future na hindi nating makita ay present na at inilantad ng Panginoon sa atin ng malinaw kung ano yung sagot niya at ang malinaw niyang sagot ay hindi, we can still rest. Kaya nga sabi dito, di ba? Yung sabi kanina dito ay it is the expression of the rest of faith. Kapahingahan ng pananampalataya, we can still rest na that God remains to be good. And that His answer of saying no, whether I feel like it or not, in reality, is what's best, what's needed, para tayo ay magpatuloy sa pagiging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sabi ni Dr. Martin Lloyd-Jones, to make things more clearer, it is the highest activity of the human soul, and therefore, it is at the same time the ultimate test of a man's true spiritual condition. Yun yung ating binabanggit kanina. A test of a man's true spiritual condition. It is a test of the strength and weakness of our faith, the rightness or wrongness of our faith, kung paano natin ito ipinapahayag sa pananalangin, yung mga bagay na mali pala sa ating pagtingin sa panalangin, mali sa pagtingin natin sa Diyos, at yun din natin nakikita kung alin din yung mga tama na atin ang pinanghahawakan na pagtingin sa pananalangin at pagtingin sa ating Panginoon. The ultimate test of a man's true spiritual condition. Ano ba ang kondisyon ko sa kasalukuyan ngayon? There is nothing that tells the truth about us as Christian people so much as our prayer life. Ultimately, therefore, a man discovers the real condition of his spiritual life when he examines himself in private, when he is alone with God. Alam niyo, isa sa mga admirable na prayer sa Psalm, yung prayer ni David. Test my thoughts. Saan nga yun? Anong Psalm yun? Limutan ko din eh. Diba? Psalm 131? Psalm 130? Pero the point is, when we pray, it is one of those things na mahalaga na ilantad natin sa Diyos. Panginoon, gusto ko rin kunin po ang pagkakataon na ito. Kasi ano bang kaakibat ng prayer? Meditation. Lord, test my thoughts. Examine the condition of my heart. And then let me know what it is by speaking to me through your word. Pero prior to looking at God's word, which is His response to us, ay we ask the Lord for guidance. Panginoon, ilantad mo naman sa akin. Ngayong tayo lang dalawa ang nag-uusap. Ano ba ang lagay ng aking buhay, pananampalataya? Ano bang lagay ng aking kaluluwa? Nasa na ba ako sa aking lakad sa pagwawangi sa iyong anak na si Hesukristo? At sabi ni Martin Lloyd-Jones to continue, and have we not all known what it is to find that somehow we have less to say to God when we are alone than when we are in the presence of others? It should not be so, but it often is. So that it is when we have left the realm of activities and outward dealings with other people and are alone with God that we really know where we stand in
a spiritual sense. Marami tayong mga bagay na may kinalaman sa estado ng ating buhay pananampalataya that we could take advantage of na malaman kapag tayo ay mag-isa kasama ng ating Panginoon. Kasi if there's someone who really knows the state of our hearts, that is God. Kahit nga tayo, we could, di ba nabanggit natin sa sermon natin last week, we could even misestimate ourselves, our true condition. But God won't. Kasi He has perfect judgment and knows our heart at saka yung ating condition. John MacArthur again from his book, all Christians ought necessarily to have their hearts focused on God so that communion with Him is an everyday natural function of their lives. Eventually, sa chapter 1 nito, mayroon siyang chapter si John MacArthur na ang title is A Heart Focused on God. Ganoon naman talaga tayo din pag nananalangin. Why is this important? Sa mga pagkakataon na napapansin nating madalas tayong manalangin, the more that we should ask ourselves, in my prayer, where is my heart focused on? Alam nyo, sadly, sa isang masusi na pagsusuri ng ating sarili, sa ating buhay pananalangin, nagiging madalas ang ating pananalangin kapag ka ang focus ng ating pananalangin ay yung hinihiling natin sa Diyos. Hindi mo napapansin? Parang mayat-maya tayo nananalangin. Parang abnormal day ito Kasi parang nakailang panalangin ako dito. Pero is our heart focused on God during those instances of prayer? Or is our hearts focused on those idols while we are talking to God? Ang tawag doon, ang saklap nun. Kasi nangyayari, mayat-maya ang ating pananalangin. At ito pa, our hearts or our prayers could be fervent madalas. Frequent madalas and fervent, maalab, passionate, without our hearts focused on God during those instances of prayer. Kasi kaya siya maalab, kaya siya madalas, ay hindi dahil ang Diyos ang ating focus, hindi siya ang nagpapaalab, pero yung mga gusto nating mangyari. Kaya nga ang sabi dito ni MacArthur, kailangan nating tandaan, all Christians ought necessarily, ibig sabihin, it is a need, it's a mandated need, tayo mga Kristiyano to have our hearts focused on God so that communion with Him is an everyday natural function of their lives. Kaya nga pwede natin at dapat din natin itanong sa ating mga sarili, kung tayo araw-araw regular sa pananalangin, babalik ulit yung tanong, where is my heart focused on? The greater question is, who is my heart focused on? At sana ang maging sagot niyan ay ang ating Panginoon. Kung meron man dapat magpadalas at magpainit ng ating pananalangin, ito ay dapat ang ating puso na nakatutok sa ating Panginoon. Dahil ang ating hinahanap-hanap, kaya siya maalab, kaya siya madalas, ay yung pakikisama natin sa Kanya. Never separate prayer or never treat prayer as a mere communication, but we have to treat prayer as both communication and communion with our Lord God. Kaya nga sabi ni MacArthur, at the same time, while ating tinitingnan that we ought to necessarily have our hearts focused on God in prayer, at the same time, we all need to guard against praying with the wrong attitude. That was what plagued the Pharisees, who viewed prayer as a means to showing off their spirituality rather than as a humble opportunity to glorify God. Babalik ito doon sa sinabi ni MacArthur na ito ay makikita rin natin sa Matthew chapter 6, yung ina-address to ng ating Panginoong Jesucristo. Prayer should not be a way for us to show off spirituality. Look at me, I'm so spiritual and so on. Listen to how I pray in public, but we are rotten when we pray in private. It should, or every prayer, whether public or whether private, should be a humble opportunity to honor God. Who knows? The God who knows.
Kaya nga dito, referring to the scriptures, to correct the disciples, MacArthur said, to correct the disciples' tainted perspective of prayer gleaned from those hypocritical religious leaders, Jesus offered a pattern that gave a comprehensive view of all the essential elements of righteous prayer. Yung matuwid, yung tama at angkop na pananalangin. Every one of which centers on, ito na ulit, God. Ulit natin yon. Kasama sa essential elements of righteous prayer is this: every one of those elements should center on God. When we confess our sins to God, it should be centered on God. Lord, I confess to you this sin in light of wishing that you made me capable of killing this sin. Why? Because I am after your glory. Panginoon, hinihiling ko yung mga bagay na ito sa iyo na may conviction na whether you will or not, I would accept with joy and peace. Why? Because ang gusto ko sa aking paghiling sa bagay na ito ay maluwalhati ka. At ako'y nananalangin kahit wala naman talaga akong hihilingin o aking Panginoon. Gusto lang kitang makausap at makasama dahil gusto kong maluwalhati ka. Ano yung unang petition sa prayer na tinuro ni Jesus Christ? Our Father in heaven, hallowed be your name. May your name be honored. May your name be glorified. From beginning to end, you'll discover that Jesus focuses our attention on God, on His adoration, worthiness, and glory. Sa lahat ng magiging elemento o bahagi ng ating o kasangkapan sa ating mga alakip sa ating mga panalangin, dapat ito ay may layunin na ang Diyos ay maluwalhati. Tayo may hihiling, maglalantad ng ating mga pagkakasala at hihingi ng tawad sa ating mga pagkakasala sa Diyos. Ano man ito, lahat ng kapahayagan natin sa panalangin ay dapat nandun sa goal na ang Diyos ay ma-adore, siya ay mabigyang kapurihan, siya ay mabigyan ng atensyon, kahit hindi naman niya kailangan ng ating atensyon, pero sa Kanya nakasentro ang lahat ng bagay. What you read may surprise you, sabi ni MacArthur, for just as a father must correct his child's priorities in life, God must do the same with regard to our practice of prayer. Now, with all that had been said sa mga nakaraang slides, tayo at least ay magkakaroon ng ideya kung ano yung mga bagay na dapat mahulma sa ating buhay pananalangin at kung paanong ang Ama dito sa daigdig ay dapat itama ang ating mga prioridad sa buhay bilang pagpapahayag niya at pagpaparanas sa atin na siya ay mabuting Ama, lalo't ang ating Ama sa langit, ang ating Panginoon, ay ginagawa ang mga bagay na ito pagdating sa ating buhay pananalangin. Kasi napakahalaga ng buhay pananalangin sa ating buhay. Para itong paghinga. As we breathe in by meditation of the Word, we breathe out in prayer. Wala namang nabubuhay na humihinga lamang paloob. Diba? Yung mga huminga lang paloob at hindi na huminga palabas ay namatay din. Diba? Namamatay din. At yung mga humihinga lamang palabas at hindi na hinga paloob ay mamamatay din. Yun yung ating kailangang magandang illustration na i-relate dito sa mga bagay na ito. So this is of utmost priority. Just like breathing in and out is an utmost priority, the Lord has ordained that both meditation of His Word and praying to Him are essential and necessary. Kailangan. So ito yung hope ni MacArthur in writing the book. I also hope you'll understand that prayer is not an attempt to get God to agree with you or provide for your selfish desires. Tinalakay na natin ito bahagya kanina. But that it is both an affirmation of His sovereignty, righteousness, and majesty, and an exercise to conform your desires and purposes to His will and glory. Kaya pag tinignan natin yung mga passages such as 1 John 5, if you ask anything according to His will, He'll give. So pag tayo nananalangin, Panginoon, as I pray to you and as I ask you, help me desire what you will and ask what you will. May isang Stoic na philosopher, I think, hindi ko matandaan kung si Seneca ba ito o so Epictetus, na kung saan ay, di ba tayo kalimitan pagka tayo nananalangin,
We pray for circumstances to happen as we would like them to happen. Tama ba? Sana po ito mangyari. Ito po ang gusto kong mangyari, Panginoon. Sana ito mangyari. Tapos naisip natin, paano kung hindi ito mangyari? Tapos ano tayo talagang hindi mapakali. Bigat sa dibdib at sa isip. Pero bagaman hindi ito mga Kristiyano, ay mas lalong hamon dapat sa ating mga Kristiyano kasi at least they got this thing right by God's common grace. At naipamuhay nila. Seneca yata to. Correct me if I'm wrong na lang. Kung hindi si Epictetus. Sabi niya, do not wish that things would happen as you wish them to happen, but wish that things happen as they do happen, and all will be well with you. Huwag mong hilingin ang mga bagay-bagay ang mangyari ayon sa iyong kagustuhan. Hilingin mo ng mga bagay-bagay ang mangyari ayon sa kung paano dapat ito mangyari. At ang lahat ay magiging ayos sa iyo. And when we pray, we have to consider that the Lord is sovereign, but He who is sovereign is also righteous. Hindi siya gagawa ng kahit anumang kamalian sa kanyang pagpapahayag ng kanyang kalayaan na pamahalaan at ipangyari kung anuman ang kanyang ipinasya at itinakda na mangyari. So ang kanya mang ipangyari sa darating na panahon ay yung mga bagay na hindi natin necessarily na ninais. It may not be as what we want, but it remains acceptable because it is God who made it happen, and He made it happen for our ultimate good and for His glory. When we pray, we affirm, Lord, kaya nga ako nananalangin kasi ikaw magpangyayari. I'm not here to change your decision. I'm here to express what I want with the conviction that I'm willing to accept your decision. Whether it is a yes for me or a no for me. What matters is I conform to your desires, I conform to your purposes, I conform to your will for the glory of your name. So dito po natin tinatapos yung ating muling panunumbalik sa usapin ng pananalangin. Kung tayo ay tumutok ng mga ilang mga lektura or lectures sa usapin ng meditation, ngayon balansehin natin, tututok din naman tayo sa panalangin bago natin pagsagupin yung dalawa sa mga susunod pa nating na mga lectures. So if you need to clarify things, may gusto kayong itanong, pwede nyo na pong itanong ngayon.